Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Miyerkules, 22 ng Pebrero, magandang gabi Pilipinas, kabilang ng mga Pinoy overseas. Itong mainit na issue, Lex. Ayun, ito na. 10 senador ang bumoto upang buksan muli ang pagdinig na sa extrajudicial killings dahil sa bagong revelasyon ni retired police Arturo Las Cañas. Dapat bang pag-aksyahan ng panahon ito? Anon sa inyo mga KP? Ikaw, Lex. Bago? Sabi mo, bago? Binaliktad lang niya Kung bago, kasi ang revelasyon niya, bagong ibang kontra-kontra kanya sasabihin sa nauna. Parang binawi niya. Dahil una, nung under oath siya sa Senado, sabi niya, hindi naman daw niya alam ang DDS. Hindi daw niya alam na merong Davao Death Squad. Hindi rin niya alam yung pinagsasabi nitong Matubato na ito. Lahat nun, dininay niya. Tapos ngayon, sa press con, sinabi niya, totoo pala yun. Oy, Lex, Ano ito lang aking masasabi rito. Ito yung sinasabing template or roadmap, if not a roadmap, yung sinasabi nating or formula para medyo magkaroon ng sinasabing alang katiyakan. Hindi lang walang katiyakan, magkaroon ng kalituhan at medyo... Distab ba yan? Distab? Hindi naman gano'n, na medyo... yayanigin mo yung utak ng mga tao kung mga uto-uto yung mga tao tulad nitong pasabog. Kasi ito, mga ka-KP, diretso na ako magsalita, pasabog ho ito nitong isang aso dyan sa Senado na ang pangalan si Sunny. Na ito naman, sinakyan naman itong si Diarrhea sa bibig na ang pangalan ay si Laila Sabah. Alam nyo kasi, sila yung mga, alam mo naman sinabi ni Sabah kahapon, di ba? Si Laila Sabah, matindi sinabi. Ito naman yung pasabog nito. Itong dalawa na lang to, ito yung mga attack dog na sinasabing dilawan. Kaya ito, mga series to ng mga hakbang nila, kung tawagin Lex, template. Ito yung template na maaring uubra para doon sa sinasabi mo, maaaring nagsasabing malikot ang isipan, destabilisasyon. Naku po, kung kayo po ay papayag sa mga ganun po mga pangyayari, magbigay ho kayo ng inyong po mga opinion. Ano ba, babanggitin ko ba kung sino mga bumoto? Babanggitin ba natin? Ito ho yung mga senador na bumoto pabor para pakinggan itong si Arturo Las Cañas. Ito mga senador. Isulat to ninyo sa papel at tandaan ho ninyo kung sino-sino po sila. Ito po, si Senador, unahin natin yung mga taga-LP. Ang mga LP talaga. Mga LP yan. Unang-una ho si Senador Franklin Drilon, Senador Risa Ontiveros, Senador Leila de Lima, sino pa ba? Senador Bam Aquino, si Chis Escudero, Ralph Recto, si Joel Villanueva, Sani Angara, of course, si the last, si kilala nyo na, si Sunny
Trillanes. Yon, 10 yan sila. Ang mga hindi pumabor sa pag-imbestiga dito kay Las Cañas, sina Senador Mig Zubiri, Dick Gordon, Cynthia Villar, Sherwin Gatchalian, Senador Manny Pacquiao, Senate President Coco Pimentel, Senador Gringo Onasan at maging si Senador Loren Legarda. Ito naman nag-abstain. Sina Senador Tito Sen, Tito Soto, Ping Lacson, Nancy Binay, JB Ercito at yung dalawang mga senador Absent. na wala absent sa caucus, itong si Senador Alan Peter Cayetano at si Senadora Grace Poe. Matatandaan mo, Lexig, yung mga talagang hindi bumoto, parang inisip nila, aksyon ng panahon para magkakontra-kontra yung sasabihin. Pero para doon sa 10, naniniwala sila. Sabi nga natin, isa lang naman ang kanilang kulay dilaw. So, you know. Naku po. Okay. Aksaya daw sa pera yan, ha? Sige. Okay. Ito ang nag-iisang sumbungan ng bayan sa primetime. Mainit na issue. Balitaan at investigahan. Umpisa na. Kagawad ng barangay, binistay ng pala, 15 punglo, itinanim sa katawan ng biktima. Mga pulis hindi alam kung saan magsisimula. Mga kaanak, bantulot, magsalita. Alamin sa Kilos Pronto. Kung nakainom, huwag magmaneho. Ligtas disgrasya na, sa berya lusot pa. Huwag tularan ng kolokoy na driver ng pickup na ito. Sa sobrang kalasingan, sinalpok ang UV Express na puno ng pasahero. Alamin sa Kilos Pronto. Ang traffic light ay para sa kaligtasan ng mga tao. Kaya ang lahat dapat sumunod sa kumpas nito. Pero sa kumag na taxi driver na ito, baliwala ang batas trapiko. Hataw lang ang tsuper na ito. Bahala na ang batas nito. Alamin sa Kilos Pronto. Sa Tagaytay, hindi lang magandang tanawin ang makikita. Kakaibang obra sa sining, masisilayan rin. Ang world-class na Museo Orlina, dinarayo ng mga turista. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, simulan natin sa ating pong Kilos Pronto ngayong gabi. Ito ho yung mga pasaway na mga motorista. Di ba may kasabihan nga ho, if the cat is away, The mouse will play and will not follow traffic rules. Nako, Ito pong nahuli ho ng aming pong mga KP Night Brigade. Dahil po may motor, may motorsiklo, may taxi, pribadong sasakyan, mayroon pong mga private public vehicles ang hindi sumusunod. May traffic light na, hindi pa rin sinusunod. Bakit? Ito nga, panoorin natin. Sa pagmanman ng Kilos Pronto Night Brigade sa Kalakang, Maynila, sapol ang ilang motoristang hindi marunong sumunod sa batas trapiko kapag 10 oras na ng gabi. Ang taksing ito na may plakang UWH 303, kahit kulay pula na ang ilaw ng traffic light, rumatsyada pa rin. Pero ang pasaway na tsuper ng taxi, hindi nag-iisa sa ganyang klase ng kalokohan. Nasa pool din sa kamera ng KP ang motorsiklong ito na beating the red light din ang estilo. Simpleng halimbawa ng pagsunod sa batas trapiko, hindi pa magawa. Hindi alam ng ilan, ito ang maaring maging sanhi ng kanilang kapahamakan. Ang ganitong eksena, simpleng halimbawa ng pagkawala ng disiplina ng mga motorista. Dahil ba wala nang tagapagpatupad ng batas at nanguhuli ng ganitong mga oras, gagawa na kayo ng kalokohan. Ito, Lex, alam naman natin mga pasaway sa kalsada. Isang araw, alam nyo, talagang i-welcome kayo ni kamatayan. Kung hindi man ospital, diretso kayo sa sinasabing pagamutan man o di kaya diretso kayo sa libingan. Pero Ben, kung tutuusin ho, nangyari lamang ho yung mga beating the red light dito ho sa Metro Manila. Pero kung nasa kayo, nasa loob kayo ng Clark o nasa loob kayo ng Subic, disiplinado mga tao ho doon. Alam niyo bakit? Takot sila. Dapat siguro takutin natin ito. Mag-ingat na kayo, mga KP, mga Night Brigade, nakakalat dyan. Ngayong gabi, eto, salpukan ng isang UV Express na may plakang UWH-15 at Isuzu D-Max na may plakang TIB 877. Nakatulog daw ang driver ng pickup. Panoorin.
Mahigit isang oras na antala ang trapiko sa Tandang Sora Flyover alas 11 kagabi, 21 ng Pebrero sa lungsod ng Quezon. Ang dahilan, salpukan ng isang UV Express na may plakang UWH 152 at Isuzu D-Max na may plakang TIB 877. Actually, nagsalubong siya. Yung nasa northbound lane, sumampa siya patungo doon sa southbound lane na kung saan andun yung UV na bumabaybay din. Itong pick up na to, kasi galing doon sa kabila yan, papunta ron, sumampa na rito. Kasi ito naman, papunta ng Pilcoa. Napansin ko to, doon pa malayo, uminto na to eh. Tapos ito lang, sumampa, siya ang sumalpok dyan. Lasing yung driver. Nakatulog, napikit siya. Kinilala ang nagmamaneho ng puting pickup na si Salvador Umengan, residente ng QC at Executive Director ng National Corn Competitiveness Board ng Department of Agriculture. Habang sugatan naman ang 7 pasahero nito at ang driver na nagtamo ng malalim na sugat sa kaliwang tuhod. Agad silang isinugod sa ospital. Ikinulong naman ang driver ng Isuzu pickup sa Quezon City Traffic Sector 5 na harap sa patong-patong na kaso. Yan, Lex, nakatulog yung pickup driver. Pero kapag ikaw ay inaantok, most probably, ikaw ay lango siguro sa Agua de Pataranta. Tama ka dyan. Baka, Di ba? yung iba naman, baka masyadong pagod na, pinilit magmaneho. Pinilit pa rin. Or di naman kaya, baka mayroon kang uminom ka ng anti-allergy, antihistamine, o di kaya yun naman ay mapapaantok sa iyo. O anumang substance na ininom mo, kasama yung depataranta, natataranta at kung minsan iba nagiging tarantado sa alak. Minsan kasi, Ben, may batas na ho tayo niyan, yung drinking under the influence of liquor or any drugs for that particular. Pero ang problema, wala yung implementation nito. Sabi nga nila, meron daw silang pang-test sa breath analyzer. Pero hindi naman nagagamit. Nasira na ata siguro dahil Nasira. ang administrasyon ng Dilaw yun. Pero ito ang sasabihin natin, Lex, no? Itong ginagawa ho ng Kilos Pronto, sinisilip ho sa gabi habang tulog hong karamihan sa atin. Ito naman ho yung mga brigada ho namin, sa labas ho sila. Kami ho'y lumalaban ng sabayan kung pag-uusapan ho yung mga nangyayari sa labas. Yung habang yung ibang mga kasamahan natin sa media, alam naman natin kasama natin sila, pero mas masipag ho ang Kilos Pronto team. Kaya wag ho kayo ma-insulto kung sakaling ganito hong ginagawa ho namin, nawala ho sa kabilang istasyon, sa anong istasyon man, dito nyo lang ho mapapanood sa PTV. Dito ho sa Kilos Pronto, Lex. Hindi naman sa bubuhat ng bangko, bubuhat ng papel. Buhat ng papel. Talagang binubuhat na namin para doon iba. Sumunod na kayo at maraming eksena sa labas na hindi niyo makikita sa mga presinto. Okay. Although si presinto kasama rin. Yun. And speaking of eksena, ito po, iba ho itong eksenang naaktuhan po ng Kilos Pronto. Ito ay sa loob ng presinto ho ng PNP sa Balanga, Bataan. Rescue operation po ito ng mga biktima ng child pornography. Panoorin po natin. Kalaboso ang 33 anyos na si Richard Nitumay at ang kasamahan niyang si Mary Grace Clodit, 29 anyos. Sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bataan, katuwang ang City Social Welfare Development ng Balanga. Si Richard ay tinuturong bugaw ng 2 menor de edad na itinago namin sa pangalang May, 14 anyos at RJ, 17 anyos. Nailigtas ang 2 menor de edad na magsumbong si RJ sa kanyang kapatid na lalaki. Pag daw di nagpunta ang bata na sa kanya at di ginawa yung ganong cybersex, ikakalat ulit yung video niya. Sa halagang 20 hanggang 30 pesos, nauuto daw niya ang mga menor na magtalik habang binibidyohan. Ang mga sex videotape pinagkakakitaan daw ni Richard dito sa printing press shop sa Dinalupihan, Bataan na pagmamay-ari mismo ni Richard, nagaganap ang kahalayan. Kagabi nga, nung napunta po yung patient niya, at napunta ulit yung bata doon dahil allegedly, in-invite ulit ni Richard. Noon na kami nagsagawa ng rescue operation with the DSWD and labing police woman. Bagamat inamin ni Richard na minsan na niyang nakatalik ang 17 anyos na si RJ, pinabulaanan naman niya ang akusasyong bugaw siya ng mga minor. Kahapon, bali nag-text lang po siya na magdadala po daw siya ng kasama niya. Sino siya? Si May.
po. Nandun ka? Dito po ako sa may computer kasi napiprint po ako. Eh, ba't mo naman hinayaang nagsisex sa opisina niyo? Kasi po yung hindi po masyado po siyang makulit at mapilit po. Gusto ko po maparusahan sila, makulong po sila ng... Gusto ko nga po habang buhay sila makulong eh. Patuloy pa rin sinusuri ng CIDG ang mga cellphone at computer na pagmamay-ari ni Richard para ma-recover ang sinasabing mga sex videotape. Naharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse sina Richard at Mary Grace. Hay nako, kapag meron talaga ho mga parokyano na mahilig hong manood ng mga sex video, ito po ang mga gustong-gusto hong gawin na mga hinayupak na yung po mga suspect na yon. Dahil kapag meron pong mga ganon, talagang gusto nilang gumawa ng mga videong ganon. Ha? Okay yung di ba? Hinayupak niya. Oo. Talagang dapat makalaboso yan. Di ba naalala mo yung sex video sites? Pinagsasara na. Pinagbawalan na dito sa Pilipinas yan. Ngayon, nagtatanong yung ibang mga parokyano, meron pa ba kayo dyan? Kaya ito mga hinayupak na to, dapat na nabuhayan ako ng dugo na talagang katawagan sa mga taong walang magawa. Anong tawag mo dyan? Minor de edad. Minor de edad ang gagamitin nila. To pedophile kung tawagin. At the same time, meron kapalit na pera ho yan. Ito naman, Ben, aksyonan na natin ito na mabilisan. Kalsada ho sa isang barangay sa Taytay Rizal, perwisyo daw ho ang dulot. Kung bakit, yan po ang sinilip ng Kilos Pronto. Malabuan na lubak na kalsada, walang drainage, putikang lansangan. Yan ang reklamong sinilip ng Kilos Pronto team sa Barangay Santa Ana sa Taytay Rizal. Humigit kumulang 2 dekada na raw nilang problema ang sitwasyong ito. Ang naano lang po namin itong aming karsada, matagal na, pangako lang sa amin na kami, pasisimento ito, natatapos na ang lahat, wala namang nasisimento. 20 years old na kami rito, walang pagbabago ang lugar na ito. Sa araw-araw na paglalakad daw nila rito, kalbaryo ang kanilang dinaranas. Siyempre malaki po yung epekto sa namin. Sa araw-araw na pagdaan, paputik, tsaka lagi kaming binabaha. Pati mga nagmamay-ari na sasakyan, umaaray na rin sa ginagasto sa kanilang maintenance dahil madalas silang nagpapakumpuni. Hindi raw kasi biro ang malalaking lubak at putik na sinusuong nito. Ang mga estudyante sa lugar, apektado rin. Bilang estudyante po kasi araw-araw, tuwing umuulan po dito pag pumapasok kami, sobrang putik po dito pag umuulan. Tsaka minsan po hindi kami nakakapasok dahilan sa daan kasi nga nahihirapan kami. Hiling nila, sana man lamang daw ay matuloy na ang matagal ng pangako ng ilang nakarang administrasyon na ipapaayos ang lugar nila. Grabe yung kalsada na yan. Kita mo yung aso na yun? Gusto na magsuot ng sapatos yung aso. Ayaw niya dumaan doon sa kalsada. Ito, para sa Kilos Prontong aksyon na Ben, nasa linya ho si Ronald San Juan. Taga ano po ito, Municipal Engineering Office ng Taytay Rizal. Magandang gabi ho, Engineer Ronald. Good evening po, sir. Opo. Nalat po na yun sa Baybay po. Opo, kayo po'y live po sa PTV po, sir, ha? Sa himpilan ho ng ating pong gobyerno. Nakarating na ba ho sa inyo po itong problema sa kalsada ho, sa may Taytay ho? Yes, sir. Kung you're referring sa Lupang Arenda, yes, sir. Yes, oo, Lupang Arenda. Baka meron ho tayong pwedeng magawa ho diyang solusyon, sir? Apo, in fact, gumagawa po kami ng mga solution para po dyan. Meron po kaming benchmarking para po yung sa drainage system natin. Kasi ang nangyari po dyan, kung kanya-kanya po sila ng tambak dahil being area po, medyo depressed po yung area. Kanya-kanya po sila ng tambak. Meron pong naiiwan na kalye na hindi makatakbo yung drainage nila. So, nag-benchmark po kami para meron po kaming profile na susundan. Ibig sabihin, isang elevation na susundan namin para makatakbo po sa labas yun. Alam nyo ho, engineer, parang ayaw paniwalaan ho ni Ben dito yung mga paliwanag ho ninyo. Yes, sir. Opo. Ang isa pa pong dilema namin dyan, sir, is yung pong ating proclamation po galing po sa national government na hindi po pwedeng tirahin basta yung area.
Kaya po, meron kaming pakikipag-usap noon sa HUD. Sir, boss, mawalang galang lang. Ang dami niyo na hong paliwanag, ay simple lang naman hong sinasabi ho namin dito. At magiging mabait ho muna kami sa inyo bago tayo maging hinayupak, sabi nga ni Alex, at may magtopak din ho ako. Ang dami niyo na hong sinabi, alaho kong marinig na gagawan niyo ng paraan at bagko sinasabi niyo may mga kung ano-ano mga reklamo dyan. Sir, simple lang, kilos pronto tayo riyan, sir. Kailan niyo gagawin? Yun lang kasimple, sir eh. Yan ho ba'y magiging good news sa mga tao o puro tayo paliwanag dito para tayo mga doon sa sabi nga natin 10 senador sa Senado na gustong makinig doon sa mga sinasabing kiyaw-kiyaw, baka kabilang karoon. So ano ho magagawa niyo? Kikilos pronto na ho ba kayo? Maayos na ho ba to? Maulang galang lang po. Sir, ginagawa po namin lahat yan. No. Hindi ho po pwedeng ginagawa ng paraan. Gagawa ho kayo ng paraan. Mandato, trabaho ho ninyong gumawa ng paraan, sir. Hindi ho obra sa amin yan. Magagalit na ako, sir. Hindi, pigil na lang ako. Pwede ho bang gawan nyo na ng paraan? Simple lang ho yan. Hindi ho mabigat. Ha? Okay po, sir. Okay po. Ayan. Ano palagay mo? Naniwala ka ba, Lex? Hindi. May budget na po ba yan, Engineer Ronald? Meron po kami yung budget po dyan. Yun! Nilaan po. Ayun naman pala. Pero gaano kahaba po ba yung stretch na yan po, yung sa lupang arenda ho? Mahaba-haba po ba yan? Engineer? Sir, kasi doon tumawa po kanina, hindi ko po namin na-check yung area na sinasabi nila, Alex. Kaya, pero marami po kasing lugar sa arenda na hindi pa po konkreto. Ito'y Barangay Santa Ana po. Barangay Santa Ana. Lahat po ng lupang arenda po, sir, is Barangay Santa Ana, sir. So siguro, sir, baka siguro next po naming update, hingin po namin kayo ng update, siguro meron na ho kayong mabilisan pong action po dyan, sir, ha? Makakaasa po kayo, sir. Sige, sir. Okay, Engineer Ronald, thank you so much po. Salamat din po. Thank you. Si Engineer Ronald San Juan po yan. Pagbigyan mo naman, Ben, malay mo, yung si Engineer... Tapos na ba? Tapos na. Okay. Kanina kasi... Naniniwala ka ba? Ako, magpapakitang gilas tong si Engineer San Juan, ha? Diyan ako bilib sa'yo, partner. Engineer San Juan, Engineer San Juan! Tama ng paliwanag dyan, may pera naman pala kayo. Simple lang, lalagyan nyo lang na mga kung ano man yung mga para. Kasi yung kaninang tubig, Lex, sinasabi kasi, kesyo ganare, kesyo ganyan. Alam nyo kasi, ang isang tao, pag puro palusot, ang tawag dyan, puro ka lang, you're good at giving reasons and excuses. Ang tawag say, you're a loser. Yun. Simple lang. Ano palagi? Antayin natin. Gagawa. Mayor ng Taytay Rizal. Tulungan nyo si Engineer, ha, para hindi siya mapahiya dito sa Kilos Pronto. Okay, dito tayo. Balik tayo sa ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Yung pong 10 senador, abay bumoto pabor para pakinggan ang kwento at ang pagbawi nitong si Police SPO3 Arturo Las Cañas sa kanya pong nauna pong mga pahayag dyan po sa Senado. Dapat bang pag-aaksayan pa ng panahon? Anong sa inyo po? Ito, sabi ni Charlie Land, parang lokohan na lamang ang ginagawang pagsampa ng mga testigo, manunumpa, tapos babawiin. Isama nyo na rin yung bagong nilang witness sa kulungan ni De Lima. Mga, galit na galit. Imbis na nakakagawa ng ibang trabaho yung korte, nasasayang pang oras dahil po sa kay De Lima at Trillanes na yan. Alam mo, itong si Trillanes, ikaw ang magiging daan para bastardohin ang Senado at Sonny Trillanes. Senador, kung nakikinig ka, bibit-bit ka ng testigo sa loob mismo ng Senado, magpa-presscon ka. Hindi mo ba alam na parang binabastardo na ang institusyon ng Senado dahil dyan sa pinaggagawa mo, Sonny Trillanes? Yan ho'y take ni Ben Tulfo. Ito naman kay Zandra Chua. How can you trust a witness who once lied under oath? A policeman like Las Cañas has no integrity, no credibility, and most of all, a big liar. Narinig mo ba, Trillanes? Yun. Ito naman si Pai Manuel. Gusto ng exposure. Nagsinungaling na nga gusto pa ulit-ulitin. Sino ba naman ang handler? Si Sonny Trillanes. Chris Boleser. Bumoto na lang naman po, puro dilaw. Palibhasa majority sila sa Senate. Mas bilib ako kay Manny, di abogado, pero talino mag-isip. Mga bopols talaga. Peste gayon. Pero Lex, Magpadala pa ho kayo ng inyo po mga salubin. Linawin natin, Lex,
kami ho, wala ho kaming sinasala ho sa aming mga sinasabit. Kami ho may disclaimer na ito hong programa na to, independente mag-isip. Kaya kung may nasasaktan dyan at may tinatamaan ho, ito ho'y alang-alang doon sa sinasabing pag-analisa. Tatamaan at tatamaan kung sinong tama at may karapatan kayo sumagot kung sino man kayong tatamaan sa sinasabi ho namin. Wala po ang aming kiber pag ito'y nasa lugar yung aming mga sinasabi. Again, ala hong kinalaman ng PTV4. Yan ho'y si Ben Tulfo nagsasalita. Siya ho, si Alex Santos. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Dito naman tayo sa ating pong crime desk. Isa pong barangay kagawad sa Batangas ang walang awa hong pinagbabaril. Habang nakipagkwentuhan lamang po ito sa labas po ng kanyang tahanan. Ang mga sospek agad na umeska po matapos po ang krimen. Buong detalye panoorin po natin. Magsasabi sa amin ng I love you. Tanging sa larawang ito, ibinubuhos ni Marilyn Carandang, 46 anyos, ang pag-iinagpis ng kanyang nararamdaman sa biglaang pagkawala ng kanilang padre de pamilya. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw noong Pebrero 2 ng kasulukuyang taon sa tahimik na lungsod ng Tanawan. Tad-tad na 15 tama ng bala at idineklarang dead on arrival ang 48 anyos na barangay kagawad na kinilalang si Ramon Carandang. Ayon kay Police Superintendent Robert Paisa, hepe ng Tanawan City PNP, dalawang hindi kilalang lalaki sakay ng isang motorsiklo ang nagawi sa lugar nung mangyari ang krimen. According doon sa info na nakuha namin, saka yung witness na kausap mismo nung ating victim, while they were sitting sa harapan ng bahay, may nag-approach na dalawang tao na nakasakay na motorcycle. So hindi nga ito naka-disguise o something, nakasombrelo lang yung isa. Then ito, namaril na. Ngunit hanggang ngayon blanco pa rin ang PNP sa totoong motibo sa pamamaslang. Panawagan ng Tanawan City PNP sa pamilya at sa mga maaari nakakita sa naturang krimen. Hindi nakikikooperate itong family ng victim. Wala kami makausap, wala kami matanong. Para kami back to square one nito kung paano ang sa investigation. Tinitingnan natin lahat ng anggulo kung ano ang pwede natin pagkuhanan, kung bakit nagkaganto. So, yun, pinag-aaralan pa rin namin up to now. Sa panayam ng Kilos Pronto Crime Desk kay Marilyn Carandang, asawa ng biktima, maging ang kanilang pamilya raw, wala rin maisip na dahilan kung bakit pinatay ang biktima. Sabi ko nga ho, buti pa yung matapang siya sa amin. Kaysa ho, gana rin mawala ho siya sa akin, sa amin na gana rin naman ho kabait Sobrang bait, sobrang lambing. Wala siyang araw na hindi ho nag-I love you sa amin nung aming batang maliit. Ganun ho siya, kabait. Umaasa naman ang pamilya na mabibigyan ng katarungan ang sinapit ng kanilang kaanak. Hustisya ho, hustisya. Hustisya lang ho ang gusto kong mangyari. Now, ganun rin po ang hangad po ng Kilos Pronto. Ito pong programa, kaya ho namin pinapalabas po mga ganun pong klase pong krimen. Gusto ho namin makamit rin po ang hustisya. At hindi naman ho namin minamaliit po yung kakayahan po ng Tanawan City PNP sa pagkalap ng mga ebidensya para humatukoy ho natin kung sino pong pumatay dito. Mga sir, mga pulis dyan po sa Tanawan, gawin na ho natin. Siguradong alam mo natin kung sino po yung mga tao pong gumagawa ho dyan para mahuli na po yung suspect nito. Pero Lex, ako, sa akin naman, ito hong Kilos Pronto, isa ho doon sa mga ginagawa ho namin. Nilalabas ho namin mga iba't ibang uring krimen sa iba't ibang probinsya. Bilang public service na rin ho. Ito ho yung mga crime stories na hindi ho napapansin, hindi ho nalalagay sa mga dyaryo.
Kami ho talagang pinupuntahan ho namin para nang sa ganun pukawin huli itong kung sino man nakakaalam na nananahimik lang dyan sa probinsya. Ang pulis kasi ginagawa ng trabaho, sabi nga ni Alex, pero posibleng may kinalaman ho kayo. Baka maibigay nyo ho yung sinasabing susi at would lead to the solution of a crime. Yun lang ho aming gusto rito sa Kilos Pronto. Naawa ko kanina, Alex, yung sinasabing hustisya lang, hustisya lang. Dahil, pero sa panawagan ho ng Kilos Pronto, mga pulis ho dyan sa Tanawan, wag ho natin idaan sa shortcut, ha? Gawin ho natin ang masusing investigasyon, matukoy kung sino talaga ho pumatay ho dito sa biktima. Okay, dako naman ho tayo dito. Kasama ho natin ngayon sa studio si Zalde Cadivida. All-around construction worker ho siya sa isang restaurant dyan po sa isang mall sa lungsod ho ng Mandaluyong. Pakyawan po ang kanilang project. Inireklamo niya ang may-ari ho ng Gangnam Wings Restaurant na si Rinky Tuanyo dahil hindi raw sila binayaran ng buo sa project na kanila pong ginawa. Aba, malaking halaga pala ho to. 320,000 pesos daw po yung kabuang bayad para sa trabaho ng kanila pong ginawa, pero may balanse para ho na may git 125,000 pesos. Ang masaklap, ayaw daw bayaran daw na may-ari. Kaya tanong ho natin kay sa ating bisita. Zaldi, Sir, magandang gabi sa iyo. Ano ba yung trabahong ginawa ninyo? Nakakasiguro ka ba na ayos naman ng inyong ginawang construction? Opo sir, kasi hindi po ma-aproba ng Mega Mall sir pag hindi po finish yung project. Tapos sir, meron po siyang mga additional na pinapagawa. Siningil ko lang po siya ng 60,000 kasi po, ang ganda ng pangako niya, may dami niyang project sa Cebu, Mega Mall, at saka SM North, IDSA, at saka MUA. Sabi niya po, ibigay niya lahat sa akin ang project. Sabi ko, sige. Sa laki po ng problema na ginawa ko sa niya, kasi yung as is where is nang sinasabi sir na kisame, yun pala, nung may kisame na, nung nagkita kami nung time na yon, napauo ako kasi po, finish na. So, sige, 360,000, okay na yon. Ngayon, yun pala sir, wala pong ducting sa loob. Ano yun? Walang? Ducting po. Yung para sa lagusan sprinkler, ganyan, yung katulad niyan. Kaya po, napilitan kong gawin na maayos kasi nga, kumpare ko po yung training manager niyan, dalawa. Sa Kaskulo yun, nga po sir, nagdemanda ngayon sila sa Duli at saka yung isa na sa BIR. Kasi po, lahat ng trabahante niya, 30 yung trabahante niya, sir. Is 15 yung pang umaga at saka yung 15 pang closing. Yun po ang hindi niya nabayaran ng maayos. Kaya lahat po nagdidemanda po. Okay, siguro Zalde, matanong natin sa nirereklamo mo, ito yung may-ari ho ng Gangnam Wings, no? Opo. Siguro makausap natin ngayon. Nasa linya ho si Rinky Tuanyo. Ito po yung owner ho. Sir Rinky, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi rin po. Opo, para patas ho tayo dito, dahil nandito si Zalde Cadivida, kakilala nyo naman siguro po ito po yung construction worker ninyo. Ano pwede ho natin na settlement dito? Dahil po meron po isang collectible daw ho sa inyo. Actually po itong pabubulalaan po yung mga sinabi po nila. Opo. Ito po na sila yung tumapo doon sa nag-runaway namin contractor. Pero po yung pinag-usapan po namin yun, actually po, bayad na po sila, fully paid po sila nung pang January 6 na pinirmahan po ng kasama nila. Kasi po yung sinasabi nila na nare-refund nila ng material, ay bayad na rin po yun. Ayun po. So pinirmahan po yun ng kasama nila, which is kanang kamay po niya, na siya po ang pumirma ng mga yung remaining na natitira po sa kanila. Ngayon po, ang hinahabol na lang po niya is yung 60,000 na hinihingi niya na sort of parang bonus po yun. Hindi yung paano bonus. niyo po ibibigay yung bonus na yun o yung dagdag na bayad po sa kanila kung marami pa pong trabaho na hindi pa natatapos. Tama po yun. Hindi namin ma-deliver yun sa SM kapag hindi tapos yung yung project nila. Actually po, pag ginawa namin, kumuha kami, kinuha na namin yung mga staff namin para tumulong sa amin para matapos na yung project na iniiwan nila na hindi sila nagpapakita. Ayun. Alam naman nila yung sitwasyon. Alam nila nag-runaway ng contractor. Okay. Namin sila. Rinky, ibig sabihin ba na meron kayong kinuha na isa pang contractor? Yung po unang kumuha ng construction, which is nag-runaway po sa amin, isa sa Korean company po yun, pero Pilipino yung nagtatrabaho sa kanila. Hindi po nila tinapos yung construction kahit bayad sila ng 70%. So, ang naiwan na trabaho is 50%. So, ang tumapo po sila is yung grupo nila Salvi.
O sila Zaldi he is not connected with the una ho ninyong contractor, hindi ho? Hindi po, magkaiba po siya. Sila po yung tumulong para matapos po sana ito. Alam po, marami pa po naiwan na trabaho na hindi pa nila natatapos. So, aminado naman po yung mga kasama niya. Kahit tanungin niyo po yung mga kasama niya, alam nila po ano yung nangyari dito this store. Okay, Zaldi, anong tugon mo doon sa sagutan niya? No, ni Tapos Ricky? yung gusto niyang mangyari, sir, yung ilaw po padagdagan. At saka yung mga railings niya, ano na po yun, sir, tapos na. Pag gusto niyang ulitin, papaulit niya. Katulad yung CR, sir, tapos na yung isang side na lang ang hindi pa natapos. Pinabakbak niya lahat ng tiles. Tapos yung mga materials na binakbakbak, ng biyak, yung iba, pinadala sa bahay. Ako nagbayad ng howling 1.5. Ngayon, sinisingil niya sa akin ng 100,000. Yung mga scaffolding, nandun lang naman sa bahay, sir, kung gusto niyang kunin. Ang gusto ko lang makuha yung additional niyang bayad at saka yung 20 plus thousand na reimbursement ng ano po. Kaninong bahay yung sinasabi mo? Bahay niya o bahay mo? Yung tinirahan ko po? Hindi, yung sinasabi sa bahay mo. ng sa bahay ko po, sa Barangay Palanan. Bakit sa bahay mo dinala? Hindi sa kanila? Wala po siyang, sir, nasa hotel po siya nakatira, sir, at sa palipat-lipat po siya ng tirahan, sir. So wala siyang permanenteng address? Wala po. Okay, Rinky, pwede ba ho nating ma-settle ho ba dito sa programa ng Kilos Pronto ito pong reklamo ni Zaldi? Paano natin maayos ito? Actually po, sabi ko sa kanila, wala naman sa akin problema kung settle kung basta tapos yung trabaho. Okay. Actually, marami kami binigyan ng benefits sa kanila. Even, ayoko rin naman din pag-itin na talaga sa Okay. Para wag humaba, Rinky, diretsuhin na kita. Ano hong pinakasolusyon kaysa naman magsusumbatan kayo, no? Paano ho natin solvehin ang problema ho nitong nandito sa atin? Ano hong inyo magagawa? Sabihin nyo na lang ho diretso kung hindi po pwede at bakit hindi. Yung ginagawa nila tulad ng ginagawa nila sa amin na mga gantong issue, diba? Actually, pera lang naman pinag-uusapan dyan Yun nga ang issue, pera yun nga ba yung issue Madali naman kami kausap. Sir, ganito na lang. Hindi na lahat bang yung trabaho nakasulat ba yan or verbal lang? Meron po yun, sir. Verbal? Binabayaran. Hindi, sir. Nakasulat ho ba specifico yung mga trabaho na yan? Kasi para nakikita natin check by check. Kasi kung salita lang, talagang magkakaroon kayo ng point of argument, boss. Kasi kung ano yung sinasabi mo, kukontra yung isa ganun, iba ho talaga pag nakasulat. Saka, sino ho mag-a-approve ng trabaho pagdating sa constructions? Kayo o yung mismo yung pinaka-principal ninyo? Usapan na lang namin na tutulungan ko sila, tulungan nila ako. Ngayon, wala kaming kontrata. Ngayon, nausapan namin, labor lang pupunin ko sa kanila. Ngayon, ako nang bahalang pumili ng mga materyales. Alright? So, ngayon po, kasi sir, kumpare ko yung ano niya. Kailangan ma-deliver nila yon bago mag-December. Which is, marami kami nangyari na misunderstanding, miscommunication, maraming ganon. Siyempre, Rinky, ganito na lang, na marami nakikinig ko sa atin, pero simple lang ang inyong reklamo, itong problema ninyo. Hindi kayo magkaintindihan kasi ala naman talagang pamantayan kung anong tamang trabaho. Sinasabi mo, ganare, pero hindi malinaw para sa kanya. Pati walang kontrata. Talagang magkakagulo. Siguro isang dahilan kung bakit nilayasan ka ng naunang kontratista. Ngayon, yung pangalawang kontratista mo, baka ganun din ang nangyayari dahil yung naunang pangalawa. Kasi boss, ganito, wala kayong kasulatan. Hindi malinaw kung ano yung sinasabing tamang pamantayan, kung ano yung tamang gawa. Ang tamang gawa, verbal lang sinasabi mo at hindi niya nakikita. Kung hindi ka kontento, hindi mo siya babayaran. Ito namang isa nagtatrabaho, akala okay na, hindi ka kontento, so hindi mo siya babayaran. Lamang ka nga sa kanya. Hanggang ngayon po, marami pa kami nakatulungan ng mga Sino ho ba, sir, sumisilip ng trabaho na yan? Yung ba'y kanino ho ba kayo? Anong developer ho ba yan? O sa inyong private construction yan? Or kayo ho'y may hinahawakang principal? Alam niyo po, sir, malaki yung pangarap sa kanila. Hindi, sir, ganito, yan ho ba, ano ho ba to? Hawak niyo ho ba to or meron hong principal, meron ho kayong parang kliyente na para kayong kumuha sa kanila na parang kontratista, subcon sila? Ano ho bang papel nila? Usapan kanila po yun, usapan magkakaibigan, usapan magkakaibigan. Okay, siguro,
Rinky, baka kaya naman siguro ninyong ayusin to at malutas na itong problema. Pera-pera lang ho to eh. Mukhang pinaghirapan naman rin ni Zaldi yung mga ginawa ho niyang project niya sa inyo. Tama. Siguro, isa-isahin natin. Kung tama, bayaran natin. Tama. Okay ba? Pwede ba yun, ano? Opo, Sir Alex. Oho. Tapos sa lahat, nabayaran na sila fully paid. Pag po yung mga sinasabi lang fully paid po. Pasagutin mo to. Oo. Yung ano nga po, Ano sir? pa yung mga claim mo pa? Yung ano nga po, yung additional po na pinag-usapan namin ng 60 at saka yung reimbursement. Bakit yun po. may 60 ka? Kasi po, meron siyang pinapagawa, sir, na iba, na tapos na, tapos inulit. May back job, parang gano'n? Hindi po back job. Yung gusto lang niya yung... Hindi siya kontento? Hindi siya kontento. May Oh. papadagdag siya ng bagay na gano'n. So, sinisingil ko siya ng gano'n. Kawawa nga po ako, sir, kasi yung kisame niya, sir, yung totoo lang, pinis na yon. Tapos binaklas ko po kasi wala pong ducting, hindi makagawa yung taga-ducting hanggat wala. So, hindi ibaba yung may kisame. dagdag na Kaya ano. ginawa kong paraan yung mold niya para ma-open, kaso lang... Alam mo, Rinky, nabanggit mo naman, no? Ito'y usapang kaibigan, di ba? Yes. So siguro, magtatapos din kayo ng kaibigan. Ayaw naman ho natin mag-away kayo eh. Wala naman po kami. Wala kami ganun na ano. Siguro, mag-meet halfway na lang ho tayo. Para at least kung ano yung kagustuhan niya. Magkano yung 60,000? Bale, ano po, sir? May 29,000 pa nga pong nakiluha ko daw. Wala Di, all in all, magkano lahat? Nasa isang 29, sir, isang 100, isang 60 at isang 21,577. So, Rinky, anong palagay mo? Yun, marami kang ganong amount kasi nagmamadali kami, Rinky, kasi parang mukhang ikaw ba'y handa makipag-usap dito at medyo baka makuha sa konting hilot na lang to? Siguro, para sa akin na lang po, hindi ako sa company na lang siguro. Wala sa akin, siguro kami sa gawa nila. Siguro, consider pa namin. Ganon kami. So, anong ibig mong sabihin? Wala kayong babayaran sa kanya? Hindi ako sa ganito na lang. So, pwede ho ba siyang bumalik at Sir, ganito na lang, para habang oras, Pwede ho ba siyang bumalik at mag-usap muna ho kayo? Baka magkaintindihan ho kayo. Huwag na ho natin i-detalye yung sinasabing sa publiko kasi baka, siyempre, maganda na ho siguro magpribadong pag-uusap muna kayo. Kung hindi kayo magkasundo, tsaka uli kami papasok. Hindi ho ba, sir? Hindi naman na sinabi ko sa O sige, ganito na lang. Sir, ganito na lang. Tama na muna, okay? Papabalikin namin sa iyong complainant at hindi namin siguro, we don't want to expect him na babalik siya sa amin bagkus mahihilot mo to, sir. Kasi parang, itong trabaho na to, walang kontrata eh. Verbal lang eh. So siguro baka bilang kaibigan, mag-usap na lang muna kayo. Ikaw, okay ba sa'yo? Usap Sir, muna kayo, ha? Ayaw niya kasi akong kausapin, sir. Ayaw niya sumagot sa tawag ko. Rinky, pwede ho ba siyang kausapin mo na ayaw mo rin siyang kausapin? Pwede naman kausapin mo, harapin mo siyang parang tao. Sir, hindi po totoo yan. Hindi, tama na, sir. Rinky, pwede bang kausapin mo siya at harapin mo na lang? Hindi, sir, kasi ang sabi niya... Hindi, ganito na lang eh. Hindi na. Pwede bang para inaayos na natin ang problema, puro ka problema eh. Pwede bang kausapin mo na to at mag-usap kayo, problema ninyong dalawa, kami namamagitan, nahihirapan kami kasi ayaw mo eh. Ang tanong sa'yo, pwede mo bang makausap to? Kakausapin mo ba to? Ayun naman pala eh. Kausapin mo na lang. Mag-usap kayo ng parang tao, kaibigan pa rin. Nakakahiya kasi sa Eric. Kasi alam mo, baka mabwisit na ako, manghihimasok pa ako. Ayaw ko eh. Pribadong pag-uusap to, ala kayong kontrata eh. Di ba? Pwede naman po. Ayun. Yun lang gusto kong marinig. Ang dami mong ngak-ngak kasi. Ikaw naman, bumalik ka roon. Okay? Pag hindi kayo magkasundo, hawakan ko mga ulo niyo, popompiang ho, parehong dalawa eh. Okay, Rinky, Tonyo, thank you so much, ha? Salamat. Okay, Zaldi, ha? Usap kayo. Zaldi, eto na lang. Zaldi, may problema nga talaga naman ito. Kasi una, wala kayong kontrata eh. Wala kayong usapan, malinaw. So, para hindi masira yung pagkakaibigan ninyo, mag-usap kayo. Yun nga, sir, lagi akong pumunta doon, sir. Ayaw niya kasi akong... Okay, pumunta ulit. Hindi na, okay na yun. Sabi niya, open na. Pagkatapos, pag hindi, may panahon na akong hambalutin. Si Alex, na pa, nagpipigil. Kaya nga po ako lagi dito. Kasi yung kapatid ko, natulungan niyo po dito. Ayun nga eh. Ayun, sige. Okay, Sal, diyan ka lang. Relax ka muna, painumin kita ng herbal mamaya. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Oy, sa mga gusto ho magpa-feature ho ng kanila po mga lugar,
mga tao, no? Tao, lugar, at mga Restaurants. kaganapan. Mga People, events. places, events. Yun. Yan. People's, places, and events. Pwede ho dito sa Kilos Pronto. Walang bayad. Libre. Sisikat pa kayo. All you have to do, ipadala nyo lang ho kung saan kayo, tapos magpapadala na tayo ng ating mga segment producers para shoot, para sa inyong, for your own welfare. Kung tawagin. Okay, ngayon, ang ating pong tampok ngayong araw na ito, kilalang kilala ho ninyo ito. Isa pong artist ito, magaling to. Yung mga talento ho niya, ipapakita at syempre yung kanyang pong obra. Ito po, panoorin natin. Clear optical glass, crystal, bronze with glass. Mga obra ng award-winning Philippine artist na si Ramon Orlina. Lahat ng kanyang obra matatagpuan sa Museo Orlina sa Tagaytay City. Welcome to Museo Orlina. Pagpasok mo pa lamang sa museo, bubungad na sa iyo ang iba't ibang estilo at disenyo ng mga glass artworks. May pamaypay, jewelries, animal-inspired. At syempre, ang isa sa dinarayong tourist spot sa norte, ang Rice Terraces. Pagmamahal sa sining ang naging inspirasyon ni Orlina, kaya't world-class lahat ng kanyang obra. Nung nakita nga nung Australian critic, nagulat siya kasi in 1976, very few glass sculptures ang ganito kalaki all over the world. Ito ay isa sa pinakaunang malaking trabaho na nakita niya sa buong mundo worldwide. At ang sikreto sa paggawa ng kanyang mga artworks na tinatawag na cold process. Doon ko na pag-aralan by myself kung paano kakating, i-grind, i-smooth, ipapalis. Lahat yun na-develop ko all throughout the years. Inilibot ni Orlina ang KP team sa lahat ng palapag ng museo. Bawat palapag, ipinangalan ni Orlina sa kanyang mga anak. Makikita rin sa pambihirang glass artwork na tinawag niyang Pilita, ang 2011 UST's Quattromondial at Virgen Maria artworks. Nakita mo isang babae doon na nakatingin kahit sa kapunta, tumitingin sa'yo. Kaliwa o kumanang ka, nakatingin sa'yo. Pag lumuhod ka, ngingiti sa'yo. Yung ningning po is mga breasts. Actually, inspired yun ng panganak ng aking second child. Pero, hindi yun nakikita nila na mayroong sexual undertones. Kasi, parang mother and child theme eh. Sa likurang bahagi ng museo, makikita naman ang garden sculpture. Talagang mapapawaw ka sa malupit na konsepto at ideya sa loob at labas ng Museo Orlina. Yan ang gawa at tatak Pinoy. Mabisita ngayon, Lex. Mukhang marami ako na-ispatan kanina. Ang gusto ko kanina yung bubog. Nasabi mo, bakit ganyan? Parang stalactites, no? Oo, ang ganda eh. Mahal siguro yun. Hey. Discount. That's to say, ikaw ba naman, Lex, umikita ka ng 7 figures eh. Di ba? Easy. Oh, 8 figures pa nga eh. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito, mag-iiwan kami ng ngiti sa inyo po mga labi. Ben, ikaw ba magaling ka ba mag-drive? Ako nagda-drive lang pag nasa States. Yun. Ayaw mag-drive dito. Kasi pag nag-drive ka rito, baka iinit ang ulo. Baka may papingot ako, mabunutan ko ng patilya sa buhok. Sa kanyang ulo. Ito kasi nasa pool ng KP team. Maling pagparada ho ng isa pong lady driver. Kengkoy. Kapag driver, suabe dapat at gentle. Iwas disgrasya na, relax ka pa. Pero sa kabaan ng Tagumpay Street, Tandang Sora Avenue, sinong hindi makakapansin sa SUV na ito na nakaparada sa halos kalahati ng kalsada? Ang mga motorista tuloy, umiwas na lamang para hindi makasagi. At sino ang kolokoy na driver? Abay, babae! Na mapagtanto niyang nakakaabala pala siya, si Madam umabante ng pakonti-konti. Hoy, lady driver na kengkoy! Subukan mo kayang magpamaneho na lamang sa iba para maayos ka makaparada. Mukhang nahihirapan ka sa pagtansya.
Gentle driver ka nga, perwisyo't abala ka naman sa iba. Konting practice pa! Kasi umasiste sa kanya. Walang gentleman. Dapat merong gumagano. Nakita ka ba ng squirrel? Na tatago dun sa boro, tapos lumalabas ang ulo. Eto, magpaturo ka siguro, Madam Lady Driver. Bakit ganoon karamihan? Hindi naman natin generalize, no? Pero karamihan, kahit sa ibang bansa, maraming mga ibang pasaway na... mas marami rin ng... Parang, ano bang mas marami pasaway? Lady driver or male driver? Male, Male maraming. Malakas ang loob ng male, pero ang lady kasi parang kuminsan parang mahabang kusina. Minsan ang mga lady driver, sabihin mo natin, parang mga nagkakamali sila pero hindi nila alam na mali sila. Nag-gets mo ako. Mabait ka talaga. Di ba gets mo ba ako? Mabait ka talaga. Minsan kasi, akala nila tama na. Yung pala mali as patingin ng ibang tao. Hindi mo masabing tama. Oo. Para at least, sabi ko nga kanina i-assist nyo. Saan mas maraming pasaway? Babae o lalaki? Lalaki. Ako hindi. Ano? Pasaway Oo. Marami Sana mas malakas na loob ng magmamaneho sa lansangan? Lalaki o babae? Pareho. Mas malakas ang loob ng babae na hindi sila babanggain. Oo nga. Marami ako nakikita. Yun. Kaskasero pa. Kaskasera pala. Mga lalaki yan. Sino ang burara ng driver? Lalaki o babae? Sumagot sila. Kayo na sumagot. Okay. Kayo mga nanonood. Sino? Ay, nako. Ay, pareho daw. Pareho. Depende kung sino maaktuhan ko. Parang naaktuhan ko mas marami ata yung hindi lalaki. Oy, bago nga tayo magpaalam, Ben. Binabati ho natin ang General Manager ng PTV. Maraming bago si Boss Dino. Apolonio. Happy birthday, Boss. Ay, Boss, talaga bang hindi mo kaya ma-afford? Kasi malaki ang talent fee. Kumusta ba si Bistek? Ano mo? Okay ka bang, Boss? Happy birthday. Happy birthday. Dino. Enjoy! Baka pwede magbago. I don't know. Okay. Mag-overtime na raw. Wala! Well, eto na. Tuloy ho kaming tututok ho dito sa Kilos Pronto. Okay. At pumunta lamang ko kayo po inaapi, inaabuso. Meron na ho kayo kakampi dito po sa Kilos Pronto. Bisita lang ho kayo dito sa aming stasyon. Dahil higit sa sumbungan, investigar at balitaan, dapat Kilos Pronto!